So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito nga pong ICI ngayon, ini-invite na nga po si Pulong para po maging resource person sa flood control project na yan, sa anomalyang flood control project. So, ang tanong ngayon natin dito, pupunta ba si Pulong? Alam nyo namang baliw din yan, di ba? Puro yabang din yan. Hello pa mang Bobet Tamayo, no? So, ngayon, simula po kasi lahat ng yan, nung pumunta nga po itong sila Azurin, kasama kasi Magalong doon, di ba? Nung pumunta sila sa Davao City. Ito yun eh. Okay. So, nagkaroon na pala ng development. Tingnan nyo, tingnan nyo kung paano to tumatagal yung flow ng investigation, no? Yung pagpunta nga po nila dito sa Davao City, yung ICI, 4 weeks ago. Tapos, after 4 weeks, ibig sabihin, isang buwan, saka lang invite si Pulong. So, mahabang proseso. So, pag invite kay Pulong, bigla pa yung i-evaluate, saka magpuproceed kung siya ba'y kakasuhan. So, medyo matagal yan, no? Matagal talaga. So, kaya sabi dito, no? ICI advisor finds damage flood control project in Davao City. O yan, no? So, si Azurin to, no? So, sabi dito, okay, Davao City, Philippines, former Philippine National Chief Rodolfo Azurin, Special Advisor Investigator of Independent Commission for Infrastructure, said the commission is looking into why a flood control project along Davao River here was already damaged only months after was completed last year. Oh, so 2 buwan lang ata nasira ka agad. So syempre, ibig sabihin nun, pag nasira ka agad, substandard. Oh, tinipid yung budget. Di ba? Azurin said the ICI has taken samples of the materials used to build the dike to check if the project contractor followed the specification approved by DPWH. So may ano pala eh. Meron palang specifications approved eh. So tandaan nyo mga kababayan, no? Baka posible nga po itong mga nasirang diking nga po sa Davao City kung ba't patuloy nga binabahayan. Malamang andito po yung 51 billion ni Pulong. Baka dyan napunta. Kasi diba, naalala niyo sabi ni yung party list ng ng ACT teachers. Yung bagong congressman ACT teachers, yung lalaki. Diba? Nakalimutan ko yung pangalan. So sabi doon sa privilege speech niya, diyan sa Davao City proyekto, merong a duplicate budget. 'Di ba? Dalawa yung budget pero isa yung proyekto. Kasi hindi malinaw yung kung gaano kalaki yung proyekto. 'Di ba? So malaki po yung chance na itong nakita po ng ICI parte nga po ito ng flood control project ni Pulong na 51 billion. No? So sabi pa dito, no? Continue pa natin. Sabi dito, but according to a resident, they were disappointed when 2 months lang, no? 2 months after it was completed, the dike was already damaged and part of the river water flowed into the embankment where their houses stood, di ba? So, tinan nyo mga taga Davao, no? Hindi nyo man lang talaga iisipin na binaha kayo dahil sa korupsyon. Alam nyo, nakakatawa pa dito, no? Nung pumunta itong ICI sa Davao City, binash pa ng mga taga Davao. Sobrang on denial dito mga kababayan, no? Kasi ibig sabihin nun, itong mga Duterte supporter po sa Davao City, ayaw nila ng katotohanan. Pinapakita sa inyo. Doon na kaya kami nandito sa Davao City, gusto namin imbestigahan kung bakit kayo binabaha. Kasi merong 51 billion dyan si Pulong na budget. Oh, ngayon inimbestigahan ko para malaman ng katotohanan, tapos babash ninyo. So ngayon, tingnan nyo to So dahil nga po dyan sa nangyari nga pong inspection ng ICI, dun nga po sa Davao City, so ito na nga, nag-media advisory na. Media advisory hearings, December 5 to December 2 to December 5. So may resource person na dito. Yung Laguna 4th District Representative si Benji Agaraw.
Okay, si Danilo Domingo. Pangatlo si Paulo Duterte. Actually, nandiyan si Sandro eh. Pero si Sandro, mga kababayan, siya yung nagrepresenta. Si Eric Yap, nandito rin pala, si Eric Yap. O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, di ba? Ito tayo eh. Si Paulo Duterte mayabang. Di ba sabi ni Paulo Duterte, hindi punta kayo dito. Tingnan ninyo, you are welcome. Sabi niya gano'n. Tingnan ninyo kung merong anomalya sa flood control namin. Di ba? Gano'n siya. May nakita. So ngayon, ang tanong dito, pupunta ka ba sa ICI? Pupunta ka ba? Oh. Siguro maganda dito, para 100% na pumunta si Pulong, dala kayong pokpok. Oo. Patira natin kay Pulong. O, Paulo Duterte, invited ka. O, pag ayaw pumunta, may pokpok dito. So, ngayon, tinan nyo to. Okay. So, ito yung sinasabi ni Ridon. Okay. Sa Davao City. O, ito, panoorin natin to. Bilis, play. Reason for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Di ba? So, syempre, yun naman yung unang tanong eh. Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, substandard ba ito o hindi? Natapos ba ito o hindi? Saka tayo papasok dun sa second question, which is, meron po bang kumita wala po dito sa mga proyekto pong ito? Which, kaya nga mahalaga, yung unang pagpunta ng ICI team ni General Azurin, no, noong nakaraan to Davao City, para makita ho talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siyasatin at magkaroon na actual na paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita ho nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district. It involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of ghost projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of ghost projects within Luzon, parang sa Davao Occidental po natin makikita yon. And which is why ito po yung trabaho ng House at this point, no? Pagkatapos po nitong briefing po na ito, we will immediately coordinate with the Independent Commission for Infrastructure para mailatag din po, kasi may mga nabanggit na po silang mga particular na mga proyekto. Kung hindi pa po ito na isasama, mahalaga maisama po itong madagdag pong listahan na ito doon po sa mga pupuntahan at isa-site visit po ng ICI. So ako nagtataka lang po talaga ako, no, kung bakit hindi tinuloy ni House Speaker Bo GD yung pag-imbestiga nga po sa flood control dyan sa Congress. Di ba? Kasi kailangan nilang gumawa ng batas dito, no, para maayos yung sistema dyan. Pero tinigil naman nila yung investigasyon. So ngayon, no, by the way, ano nangyari ngayon dito? Di ba? So medyo gets nyo na yung narrative natin. Pumunta po yung ICI sa Davao City. Tapos may nakita nga po doon na mga bulok na dike. So ngayon, imbestigahan na po yung Davao. So malaki po yung chance na dito na nga po papasok na posibleng pong maungkat ngayon yung 51 billion ni Pulong. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, yung mga taga Davao mismo, parang di ata nila nagustuhan to. Ano ba? Baliktad ba utak ninyo? Di ba? Ayun yung nakatotohanan talaga. Kasi nakita ko, ako naghalungkat ako sa Facebook eh. So may mga vlogger doon na mga taga Davao. No, na kung ano sinasabi sa ICI, parang ito, parang example. So, ayoko naman siyang patulan dapat, no? Pero nakakatawa lang eh. Parang ito yung mga example, ganito. Yun nga litrato. Nagpakabuta-bungol mo sa nahitabo sa Cebu. Dire na hinoon mo nag-inspeksyon. Bisaya, lang sa Davao. Nga solid kayo. O, di ba? So, ganyan, di ba? 51 billion. Hindi nyo alam tungkol sa 51 billion? O, ganyan, di ba? Parang galit pa talaga sila, no? Meron pa yan dito sa pang-vlogger na taga Davao. O, ito pa isa. Yun nga mga boss, no, kaninang umaga ay nandito sa Davao City.
Sulit! Sulit Duterte! Grupo po ni Mayor Magalong, ICI. So pumunta sila dito sa Davao City para po i-check. Meron silang mga chinek na mga flood control project daw. Baka makapirate tayo ng mamang to. Hindi natin kilala yan. Dito natin. So ano mga project dito sa Davao City? Baka siguro meron nagsabi sa kanila, baka may mga ghost project o ano ba mga problema dito sa Davao City. So yun nga mga boss, ang nangyari ay... Baka daw may nagsabi sa kanila na meron daw ghost project sa Davao City. So hindi pa pala sapat yung mga nakita ninyong baha sa Davao. So ibig sabihin no, yung 51 billion na nakuha ni Pulong no sa panahon nung tatay niya from 2019, di ba? From 2019, 2020, 2021. Tapos binabaha pa rin kayo ngayon. So ibig sabihin nun, chismis lang 'yon. Chismis lang 'yun na mayroong ghost project. Di ba? Hindi kasi actually marami yan ha, marami ng content nito ha. Nung pumunta nga po yung ICI dyan sa Davao City, ang dami ko pong nakita ng video po sa Facebook at sa TikTok. Naggalit yung mga taga Davao. Na bakit daw pumupunta daw yung mga taga Maynila sa sa Davao City. So ayun yung nakatotohanan talaga. Tingnan nyo ako anong klaseng logic meron yun ha. Nakakuha ng 51 billion si Pulong. Verified po yun, totoo po yun. 3 taon nung naging presidente si Digong, 2019, habang pandemic, 2020 at 2021, nakakuha ng 51 billion si Pulong. Tapos hanggang ngayon binabaha pa rin kayo. At ngayon may nakita yung ICI na bulok na dike. So palalabasin ninyo na ay paninira lang yan. Eh sobrang katangahan nyo naman talaga. Well, medyo gets ko na eh. Yung mga taga Davao kung mahal ninyo mga Duterte, medyo gets ko yan. Kasi baka nga naman magaling si Digong o magaling ang pamilya Duterte sa lokal. O, pwede yan, siguro, posibleng ganon. Pero pag ganyang sobrang ng on denial, ang tawag niyang kulto. Kulto po tawag dyan. Di ba? Pulong ilit man. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, no, sa pag-invite ngayon ng ICI kay Paulo Duterte. So sa tingin nyo po ba, pupunta ba dito si Pulong para ipaliwanag ang nangyari po dyan sa Davao City? O postahan ba tayo? Para sa akin, hindi pupunta. Postahan? Hindi pupunta yan. Si Pulong pupunta? Bobo ka sumagot niyan. Para siya ng anak niya, no, kung magsalita, agulo. Di ba? Ganun magsalita si Pulong tsaka yung anak niya eh. O Paulo Duterte, ano masabi mo sa nakitang bulok na dike. Agulo substandard. Agulo nakaw. Ganyan yan, no, di ba? Ayan, no. Next topic tayo, pag-usapan natin yan, no. Hindi, pag di siya sumagot, kaso siya. Di ba? Oh. Pag may kaso, ibig sabihin nun, kulong.